Meron dyan nakalagay, mamamayan sa danger zone, magkaisa. Ipaglaban ang, ano yan? Katiyakan nila. Ang katiyakan ng disenteng paninirahan. Bakit may ganun? Na panawagan? Ayun o, syempre, kasi nakita naman natin na yung area na washed out talaga, no? Yung kabuuan ng lugar, diba? Yun nga, ang mga natira na nga lang doon, mga inidoro, talagang wala talagang natira. Ganun. So talagang Tapos danger ilan zone yung siya. naapektuhan na wala yung mga bahay? Ayun nga, yung mga nawala ng mga bahay, nasa mahigit 300 sila. 300. Oo, na gano'n. Pero yung kabuuan ng mga pamilyang apektado dito sa buong Barangay Bagong Silangan ay nasa 3,500. 3,000? Opo. Oh, puro lahat yun, homeless. Yung homeless talaga, yung 300 plus. Yung 300, oo. Talagang walang nang mauuwian. At yun nga yun dun ngayon sa may binhi ni Abraham, sa may Clemencia, sa may Tumana, sa may Greenland, at saka yung mga magkakatabing areas na yun. So yun no, danger zone na siya. Declared na siyang danger zone dahil nga kung tumaas ang tubig doon, tabi sila ng creek, ganyan. Ang masaklap pa doon, yun nga, naging yung ibang bahagi ng lugar, naging naipasok pa sa CMP o yung Community Mortgage Program ng Community gobyerno. Mortgage Program ng Opo. gobyerno. Ayun. So ibig sabihin, pagka naipasok kasi sa CMP ang isang lugar, ibig sabihin noon, nandun yung katiyakan na kaya pumapasok yung mga tao doon, gusto nilang matiyak na meron silang disenteng paninirahan. Kaso, yun nga, nangyari yung sakuna, ayun nga, nakita na walang sinanto yung sakuna na yun, CMP man o hindi na CMP man o hindi na CMP yung lugar. So yun, kaya considered ng yung buong slot na yun ay danger zone. Tapos, yung barangay captain nila dito, ang panawagan, may 3 options lang siyang binibigay sa mga mamamayan, sa mga residenteng talagang apektado. Yung isa, yun nga, pauwiin na lang daw sa mga probinsya. Kasi yung mga taong nandyan ngayon, galing talaga sila sa Leyte, sa Cagayan de Oro, may taga Samar, gano'n. Tapos yun yung isang options na inilalatag ni Kapitan. Yung bumalik sa probinsya. Opo. Ikalawa, mangupahan. Mangupahan sa hindi natin alam kung paano magsisimula. Kung talagang washed out yung buong mo, di ba? Sa kung may pera silang pangupa. Oo, kung may pera sila. At ikatlo, pabalikin daw sila doon. Babalik doon. Oo, pabalikin kahit daw. alam natin na binahaan na siya. Oo, kahit alam na natin na danger zone. Pwede pang babahain. Yun ang hindi natin yun. Kasi yun din, yung mga tao din doon pala, no, marami sa kanila yung nakabili na ng rights doon sa lupa. Kaya nanghihinayang din silang iwanan. Kung wala rin naman daw matinong relocation para sa kanila, parang ayaw din nilang iwanan. Yun nga lang, nagtatalo yan. Yung pinansya, tsaka yung trauma. Diba? Nandun yung doon. Yung tunggalian doon sa dalawang yun. Wala bang pang-apat na option na ilipat sila sa magandang relocation area? Ayun, may binabanggit nga po yung Urban Poor Assessor's Office. Pero hindi naman po to official pa. Batay lang po to sa ilang pakikipag-usap nung nagkasalubong kami dun sa area. Dahil nagsagawa rin sila ng survey dun sa lugar para malaman kung ilang pamilya talaga yung apektado. At according nga doon sa nakausap namin mula doon sa Upaw, ang binabanggit nila, magkakaroon daw ng relocation kasi ipasasara daw yung buong lugar dahil considered danger zone na. Ang problema, nung binanggit namin na mahigit sa 300 ang pamilyang wala talagang matitirahan dito, ang binanggit niya, syempre hindi naman daw ganun yun kasimple, meron daw priority na hindi naman yan nilinaw kung ano-ano yung magiging batayan sa pagpili na kung sino lang yung mabibigyan ng slot dun sa relocation. Hindi ba dapat yung 300 lahat yun? Kasi sila nasa danger eh. Yun nga po, ang hindi malinaw. Basta ang sinabi, may priority, by priority daw po yung gagawin. At hindi namin alam kung ano yung priority, kung ano yung standards na gagamitin nila, batayan na gagamitin nila. Sa ngayon, ano yung malinaw na plano? Malinaw na plano po. Ng gobyerno sa mga 300 na families na yon. Ano pong gobyerno? Itong Quezon City? Ito. Wala pa po. Wala pa? Wala pa pong maano. Sa ngayon, meron po sila yung dito, merong ginagawang pansamantalang relocation site. As in talagang
lang siya. Kasi yung itsura niya parang maliliit lang talagang spaces. Pansamantalang masisilungan lang talaga siya. Puro wala sa danger zone yan. Wala po sa danger zone. Ba't hindi pwedeng tumira dyan na matagal? Saan po? Diyan sa temporary. Ay, kasi po yung itsura niya parang parang yung mga stand, parang mga stalls sa palengke. Parang stall. Ano ba? Parang ganun Talagang lang siya temporary kalaki. lang talaga. Oo, temporary. 1 month lang siya. Parang transition period lang daw. At meron din naman daw usapan na may relocation nga din daw yung mga doon. Pero yun, hindi pa rin malinaw ano yung pagbabatayan ng relokasyon niyo. Ano pangalan nila? Cathy po. Cathy, ng Gabriela, no? Opo, ng Gabriela. Oo. Kayo ang ano dito? In charge sa mga Yung po. tumutulong sa mga relief operation. Opo, kami po. Sige, thank you, Cathy. Sige po.